Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Nagbabalik ang inyong lingkod. Muli, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Isishare ko po sa inyo yung nasa Proverbs 29:18 na kung saan nakalagay po sa first paragraph ay, "Where there is no vision, the people perish." Where there is no vision, the people perish. Proverbs 29:18. Ito pong patungkol sa vision na aking isishare sa inyo ay natutunan ko lang din po naman sa conference. At bilang pastor na, ay mahalagang patuloy tayong nakikinig pa rin at natututo. Ngayon, gumastos po kami ng malaking halaga para maka-attend dito. Ngayon, isishare ko po sa inyo ng libre. So, meron lang po akong 4 na puntos na hindi naman ito lahat yung napag-usapan namin sa conference, mga minamahal. Of course, gusto ko lang mag-share ng 4 na katotohanan, 4 na puntos patungkol sa vision. At i-check po natin ito sa ating mga sarili. Okay? So, ito po yung 4 na puntos. Number one, make sure it's God's vision for you and it's not your vision for God. Ang ganda po nun, mga minamahal. Hindi po ang tao ang nagbibigay ng vision sa Diyos. Rather, ang Diyos ang nagbibigay ng vision sa iyo. Baka po kasi ang tinatahak na natin marami kang gustong mangyari na dapat magawa na hindi naman pala vision ng Diyos. Parang ikaw ang nagbibigay ng vision sa Diyos. So, tingnan niyo number 1, make sure it's God's vision for you and it's not your vision for God. That's number 1. Number 2, visions received by listening to God. Hindi magiging maliwanag ang vision, hindi mo maiintindihan basta ang vision nang hindi ka marunong makinig sa salita ng Diyos, whereas doon ka pwedeng kausapin ng Diyos dahil siya ang nagbibigay ng vision para sa iyo at sa ministry. Okay? So number 2, visions received by listening to God. Importante po yung marunong kang makinig, yung talagang purposeful listener, yung talagang intentional makikinig ka ng malalim sa Diyos para maging maliwanag sa iyo ang vision ng Panginoon. Number 3, not all job is God's vision for you. Not all job is God's vision for you. Hindi naman lahat ibibigay. Kumbaga, lahat ba ng vision sa'yo lang? Ang dami pong ministries, ang daming naglilingkod sa Diyos. So, kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa'yo, doon ka mag-focus. At huwag mo nang pakialaman yung vision naman ng Diyos sa iba. Okay? Kumbaga, minsan sinasabi natin, mind your own business. So, not all job is God's vision for you. Alam naman ng Diyos din kasi kung hanggang saan lang ang ating kakayanan. Hindi naman tayo superman o superhero na lahat sa atin na lang pinagawa at yung ibang mga tinawag ng Diyos wala ng vision para sa kanila. So liwanagin po natin ito. Not all job is God's vision for you. And last, number 4, vision is seeing even the invisible that will become visible. Pag sinabing vision ng Diyos yan, kadalasan sa vision ng Diyos, either mahirap, malaki, imposible. Pero pag binigyan ka ng vision ng Diyos, yung imposible, nakita mo na yan as your vision na binigay ng Diyos, tapos na. Buo na sa'yo. Hindi porke invisible o impossible, ay parang sasabihin natin, ay hindi natin magagawa yan, imposible yan. Wala namang imposible sa Diyos So, vision is seeing even the invisible that will become visible. Mas maganda nga yung vision na invisible or impossible kasi pagka possible yan, na kaya ng tao, baka magmalaki pa tayo. Sabihin natin, sisiw, kaya-kaya ko. Kadalasan sa vision, mga kapatid, yung talagang mapapawaw ka at mapapanganga ka kung paano i-accomplish ng Diyos. So number 4, ito yung last, vision is seeing even the invisible that will become visible. Closing word. We need to have a vision for where you want to go.
we need or you need to have a vision for where you want to go because visions gives direction. Importante ang vision kasi nagbibigay ng direction. So sana po kinapulutan natin ng aral, napakaigsing sandali pero napakasarap pong maintindihan at matutunan ang salitang vision mula sa Diyos. Ito po ang inyong lingkod, ang Peke Kano.